So, ito yung Building a College Fund. And prepare ko to, ginawa ko ito for you and for Eliana Jane. So, she's currently 2 months old based on sa binigay mo sa akin information. Ito yung laman ng aking presentation. So, number one, papakita ko muna ano yung mga college tuition fees right now. And then number two, tingnan natin kung ilang taon si Eliana Jane pag college na siya. And then, by that time, na-college na siya, magkano yung nakikita nating tuition fee sa mga universities. And then finally, yung mga options para ma-hit. Okay. So, ito yung aking research. Makikita mo yung mga numbers sa finduniversity.ph. And then, yung mga yearly increase, hinanap ko rin yan kasi paiba-iba siya. Ayan. So, yan ang ginawa kong basis. And then, ito yung mga naisip kong top universities kasi ito yung mga, alam mo na, matunog, kilala, di ba? Like Ateneo sa Katipunan, and then UP Diliman yung ano kanya, basis ko niya. And then De La Salle, dyan sa Taft, UST, Mapua, and FEU. Ayan. So if you want to search for other colleges and their tuition fees, you can just visit finduniversity.ph. So this year, based dun sa aking research, sa Ateneo de Manila, ang annual tuition fee nasa 180,000. So, that's on average. Kasi pwedeng, depende sa course, pwedeng dagdag bawas yan. Pero yan yung binigay sa akin na data ni Find University. So, sa Ateneo, in a year, ang tuition fee niya right now is 180,000. Kay UP, it's 50,000. And then kay LaSalle is 225,000. And then kay UST, it's 120K. Kay Mapua, 195,000, and then kay FEU, 130,000. Alright? Now, kay AXA, meron kasi siyang table ng tuition fees and then different universities. And then nakapeg sa 10% yearly increase. So, dito ang ginawa ko, hiniwa-hiwalay ko. So, based yan sa interview ko din at saka sa research ko sa web. So, yan. So, ayan mga percentage increase din, it can change. It can change. So, right now, yan muna yung binigay dun sa research ko and yan ang magiging basis natin. Okay, para lang magka-idea tayo how much yung tuition fee moving forward. Alright? So, in 10 years time, ang annual tuition fee sa Ateneo is 322,353. That's assuming na every year, tumataas yung tuition fee ng 6% from 180,000 this year. Okay? So, isang taon lang yan hindi pa yan 4 years. Alright? So, by year 2035. By year 2035, yung 50K a year na tuition fee ni UP is going to be 55,232 na. Alright. So, siguro nagtataka, bakit 1% lang? Sa ngayon kasi si UP is state university, sinasubsidize siya ng gobyerno. Kaya, ganyan lang yung increase niya. Actually, ang sabi pa nga sa research, walang increase. Pero sabi mo, posible namang wala. So, pineg ko lang siya at 1%. Ayun. So, sa Lasal, kung this year, 225,000 siya, by year 2035, 10 years from now, 442,000 mahigit na siya per year. Okay. UST, in 10 years, 177,630 na siya. And then si Mapua, nasa 237,700. Si FEU, nasa 174,710. So, ina-assume dito na every year, or as we progress, tataas lang talaga ang tuition fee ng mga colleges dito sa atin sa Pilipinas. Okay? So, remind ko lang, ano ba yung K-12 system? Ito, tinanong ko yung si Weng, yung bunso kong kapatid, kasi teacher siya eh. So, mas alam niya yung mga age, kung anong grade. Depende sa age ng bata, anong grade siya, ideally.
So, pag grade 1 to 6, 6 years old to 12 years old yan. Grade 7 to 10, 12 to 15. Grade 11 to 12, 16 to 18. So, may mga overlap. And most likely, ang college years ay pag age 18 to 21 yung bata. Depende pa yan. That is for a 4-year course. So, pag 5-year course yan, hanggang age 22. Okay. So, yon. So, age 18 to age 21 is a 4-year course. Diyan na kailangan yung college tuition. So, ibig sabihin, pag nagbe-build tayo ng college education fund, dapat before 18, meron na. May pondo na for the tuition fee. So, ideally, by age 17 or a year before mag-18 or mag-college, si Eliana Jane may pera na pang matrikula. Alright? So, ito, di ba, pinroject ko kanina, yung ngayon, 2025. Tapos, after 10 years, pinroject ko, yun yung magiging tuition fee. So, ganun pa rin. Ito naman, pinroject ko, pag college na si Eliana Jane. So, 18, di ba? 18 to 21, assuming 4-year course. So, age 18, si Eliana Jane, year 2042 yan. Okay, so by that time, assuming na yearly increase is 6% pa rin, 484,700 ang annual tuition fee niya. Okay, and then the next year, more than 500,000 na. Third year niya, age 20, 544,000 mahigit na. And then age 21, graduating, 577,000. Almost 577,300. Okay? UP, yan ang tuition fees per year. De La Salle, by age 18, freshman, si Eliana Jane, more than 710,000 ang first year. Tapos by third year, more than 800,000. Alright? So, nakakalula, di ba? Kailangan talagang paghandaan. So, I did a total. Tinutal ko yan. First year to fourth year. So, sa Ateneo, kailangan by age 17, a year before mag-college si Eliana Jane, meron ng 2,120,000 na pondo for a 4-year course. Ayun. And then, sa UP, wala pang 250,000. Di ba? Panalo. So, syempre, dapat pasado kang UP. O, di ba? Pero, di ba, hindi naman lahat mapasa ng UP. At least, kung may pondo ka, pwede kang mamili ng university. Paano kung scholar pa siya? O, di, sa'yo na lahat ng naipon or napundar. Madami pang options na pwede ibigay. Gusto mo mag-doktor, anak? O, may pera tayo. O, di ba? Okay, gusto mo mag-law? O, yan. May mga options pa pag napaghandaan. Okay? So, sa De La Salle, dapat meron kang mga 3.1 or 3.16 million para kung gusto doon mag-aral ni Eliana Jane, makakapag-aral siya. Sa UST, almost 1 million dapat meron. Mapua, 1.12 million or 1.13 million. And then sa FEU, almost 900,000. Ayan. So, yan na. At least may idea ka na shucks, ito ang kailangan na meron kami para mapaaral si Eliana sa college. Okay? So, yan. Kailangan niyo siyang pag-usapan, planuhin, anong gagawin. At least ngayon, aware. Aware na kayo na kahit wala pang 1-year-old si Eliana Jane, yan ang kailangan paghandaan to send her to college. Okay, halimbawa, iipunin nyo lang siya sa bangko. Alright? Halimbawa, walang option to invest para mas mataas yung return. Sa bangko lang. Hindi na to 17 years to build kasi mag 1-year-old na siya this year eh. So, bawas na yon, bawas na ng 1 year. 16 years to build na lang. Para on the 16th year, age 17 siya, andyan na yung pondo. So, ang ginawa ko lang dyan, kung ano yung projected na tuition fee for a 4-year course ng mga universities, dinivide ko lang yan
ginawa kong monthly. Paano kung sa 16 years kang mag-iipon, i-divide ko by 12, naka-monthly. So, yan yung dapat yung iniipon per month. As in, ipon lang talaga at sa bangko nyo lalagay. So, kung Ateneo, more than 11,000 monthly ang ipon. And hindi nyo talaga siya gagalawin, Nakaipon lang talaga siya. Sa UP, wala pang 1,300 monthly. Sa Lasal, 16,400 mahigit monthly ang kailangan ipunin. Sa UST and Mapua, nasa 5,200 or 5,800 or 5,900. Okay? And then sa FEU, mga 4,700 a month. Yan ay kung ipon. So, the reason why we want to invest, kasi pag tumaas, mas mataas yung return dun sa investment, mas liliit ngayon yung i-shell out mo. Yun yung yun talaga yung simpleng explanation ba't tayo nag-i-invest. Ba't tayo naghahanap na kung saan paglalaga ka ng ating pera para lumaki-laki naman yung return versus the bank. Okay? So, dun sa contents, yung first three, nasagot ko na. Alright? So, dun na tayo sa fourth, options. Anong available options? Okay. So, itong mga ipapakita ko, hindi siya set on stone. Nag-assume ako na, inassume ko dyan, kunyari ang ipunin or let's say ang i-build na education fund nasa 2 million. Alright? Kunyari. Kasi, yun yung kailangan kong malaman sa inyo eh. Saan nyo gustong mag-aral si Eliana Jane? Which is, tatanungin ko siya later. Ito, assumption lang ito. So, at least, mag-assume lang muna ako and then, ito yung mga options available. Okay? So, pwede pa itong mabago. Depende sa gusto nyo and sa magiging decision. Pero ito yung mga options na available. Okay? So, option 1, one time. Alright? What if, ang gusto nyo, okay, one time, maglalagay na kami, invest na namin yan, and kunin na lang namin yan by age 18 ni Eliana Jane. Or a year before siya mag-college. So, age 17. Alright? So, ito, pag one time, ang isang bagsakang placement or investment would be 529,000. So, kinompute ko yan, nag-assume lang ako na yung paglalagakan na fund kung saan siya i-invest, nagbibigay siya ng 9% a year na return. Tapos, ang target is by year 17, okay, by year 17 or age ni Ariana J na 17 years old, may 2.1 million. Okay? So, sa target na 2.1 million, tapos 529,000 yung one-time placement, ang naging gain, ang naibalik sa pera mo, sa pera nyo ay 1,571,000 or 197, almost 197% yung gain. Ayan. So, ito siya. So, based dun sa input ko sa system, ang nilabas pa nga niya sa akin is 9.75% na return. So, syempre, yan, computation na yan ng system and yun yung mga scenarios. So, dito, total premium, since one time, 529. And then, ito yung mga returns. Paano pag 4% return? Paano pag 9.75%? Paano pag 10? So, dun ako sa gitna. Tinignan ko lang yung gitna. Pero tingnan mo, kung 4% return, by the time na, ito kasi binato sa akin 15, on the 15th year ng policy, yung 529,000, pag 4% return, nasa around 920,800 mahigit yan. Okay? And then, pag halimbawa, yung naging return for the past 15 years is nasa 9.75%, nasa more than 2 million na siya, yung value. From 529,000, naging 2 million mahigit.
Pag 10% naman yung return, nasa 2.13 million yung value. Now, meron diyang death benefit. Ano yan? Ito kasing pinapakita kong solution from AXA, it's actually a life insurance policy. So, pag life insurance policy, meron lagi siya na death benefit, such that if something happens to the insured, in this case, ikaw, yung insured, Janet, makaka-receive ang beneficiary mo, pwedeng si Mr., pwedeng si Eliana J, makaka-receive sila ng death benefit. Alright? So, dito sa scenario na to, kung one time, 529,000, ang death benefit is 661,250. Or, 125% kung ano man yung perang inilagak sa policy na to. Alright? So, guaranteed yun. Yun yung pinaka-lowest death benefit. Now, kailan siya tataas? Kung mapapansin mo, on year 10, based on this illustration, dun sa 4%, ang sabi dito, 756,876 yung value no investment. From 529,000, naging 756 plus. Since nalamangan na niya yung minimum death benefit na 661,250, kung ano yung investment value, yun yung death benefit. Equal siya. Okay? So, ganun din, pag 9.75 yung return, 1.29 yung investment value on the 10th year, yun din yung death benefit. Alright? So, ganun lang yung sistema niya. Okay? So, kung baga, one time, ayaw mo na mag-isip. Tapos, palalakihin na lang, imo-monitor na lang. Basta paabutin niya ng 2.1 million or more by age 17, Eliana Jean. Yan yung option 1. Okay, so may na-offera na ba ako nito? Meron na, last year. So, meron siyang 500,000. And then, nag-start siya March 22, 500,000. After 109 days, so itong mga to, ano yan ay yung una, reels ko yan. Natuwa ako kasi by July 12, tinignan ko yung investment niya. Ano na, from 500,000, naging 540,840 plus after 109 days. So ano siya, hindi siya yung diretsong akyat taas baba yan. Okay? So, tas chinek ko siya ulit nung December 27. Ang value na niya at that time, 555,017.52. Tapos yung allocation niya, kung saan ko siya pina-invest, 85% sa stocks pero labas ng Pilipinas, global funds. Tapos 15% sa bonds na labas din ng Pilipinas, global din na bonds. Yan yung allocation niya. Okay? So, bring mo in less than a year, kasi March nag-start Tapos by December, from 500,000, 555,000 plus na yung money niya. Okay? Tapos, ito, chinek ko lang to kanina. So, 326 days from March 22 to today. Pero itong mga values na to, yung previous, ano yan, I think Friday. Kasi hindi pa tapos yung araw na to. So, yung value na total account value, kahapon yan. Okay, so kahapon or right now, na hindi pa updated, 560,130 plus na yung money niya. Nung Friday, 563,900 plus. So kung papansin mo, from a high, biglang bumaba. So paiba-iba siya. Alright, nagbabago siya per day. Ayun. Pero ako naman, the way I monitor is, kailangan malaman ko ano yung target. Kailangan na monitor ko anong galaw ng funds. Nakikita ko siya. And then, kailangan ko magbigay ng advice anong gagawin kapag may mga significant changes dun sa funds. Ayun. Pero ako yung tagabantay nung performance ng fund. Kasi syempre, may goal May goal yung investor. Binigyan niya ako ng goal, binigyan niya ako ng time horizon. Kailangan ma-hit ko yun. Okay? So, yan. Yan lang naman yung yung performance ng fund. Based lang doon sa nag-invest noong March 20. Alright.
So, ito yung next option. Option 2, paano kung 7 years ka magbe-build? Okay? Ang goal is around 2,013,000. Yeah, basta malapit sa 2 million. Okay? By year 17. And kung yan yung goal, ang sinasabi dito, 7 years ka magbe-build, either annual, ang ilalabas mo is 84,560 or monthly na 7,046.72. Ayan. So, pag ginawa mo siya, 7 years, tapos monthly, ganyan, by year 17, meron kang more than 2,013,000. So, you gain 1.4 million or 140.22%. Ang total na nilabas mo is 591,920 dun sa 7 years. Okay? So, ito yung tsura niya. Ito yung binigay sa akin na table. So, balik tayo. Di ba annual, 84,560. Yan, sa pinaka-left. First year, in 1 year, yan yung total na na ininvest or pinasok sa policy na to. So, pwedeng monthly, pwedeng annual, semi-annual, quarterly, ganyan. And then, yun ulit, 4%, 9.75%, 10%. Kapag 4%, nasa 928,400 plus daw by age 17. Pag 9.75% yung annual return, ayan, yan yung 2,013,834. Yan yung table na pinakita ko. And then, pag 10% naman, nasa 2,081,000. So, yan yung range. Alright? And that is, ang ini-invest mo lang, ang hinuhulog mo lang is 7,046. Wala pang 7,050 a month. Okay? Yan yung 7 years. Okay, option 3. Paano kung 10 years? Alright, paano kung 10 years? Pag 10 years, same lang ng goal or same lang ng hinihit. 2,013,454. Pero since humaba yung time horizon ng paghuhulog mo, lumiit ngayon yung contribution. Naging 69,576 a year or wala pang 5,800 a month. Okay? So, ang total na nilabas mo for 10 years is 695,760. And then, pag na-hit yung 2,013,000, ang total gain is nasa 1.3 million and you gain 89.39%. Alright? So, ito yun. Same. On the 17th year, kapag 4% yung naging yearly return, 997,260 plus yung investment value. Pag 9.75%, it's 2,013,450 plus. Pag 10%, it's 2,075,090. Okay? Pero 10 years kang naghulog and almost 6,000 or almost 5,800 monthly yung hinuhulog mo. Alright? So, yun. Kung papansin mo, kasi yung mga target, sa 2.1 million, 2,013,000 both, yung tuition na yan is lumalapit sa tuition fee ng Ateneo, which is for a 4-year course, based dun sa computation or projection na ginawa ko, nasa 2,120,000. So, ganyan. Doon naglalaro. At least may 2 million ka na. Doon tayo lumalapit. So, pag nahihit yung 2 million na mark, uy, pwede. Mapapaaral natin si Eliandring sa Ateneo. And any other university na lower than 2 million ang tuition fee for a 4-year course. Okay? And then, if you compare, kasi, di ba, pinakita ko, kapag ka sa bangko yan, inipon, ang ilalabas mo 11,000 eh. 11,000 monthly for 16 years. Pero itong option, kung halimbawa, pinili nyo is either option 2 or 3, pag 7 years, halos 7,050 lang per month. Okay?
And then pagka halimbawa 10 years, halos 5,800 a month. Sobrang layo naman yan sa 11,000 per month. Pangalawa, syempre, hindi natin alam ang buhay. So, may kasama tong life insurance. Okay? So, guaranteed yun. Kung ano yung laman ng investment, yun yung life insurance ng insured. So, balik tayo doon. So, ito. For example, yung sa 10 years, pare-pareho eh. Year 1, may minimum siya na death benefit. Pero pag halimbawa, yung investment value, yung value na ng investment, nahigitan na niya yung death benefit, yun na yung life insurance. So, anong scenario yon? Ito, on the 15th year, living benefit sa 4%, 925,000. Yun na rin yung death benefit. Okay? Kumbaga, sa 4%, sa 15th year, based here, yun, pumapantay na. Pero dun sa 9.75% na return, 10th year pa lang, kung ano yung laman ng investment, yun din yung death benefit. Yun din yung life insurance. Okay? So, yun. Anong significance noon kung halimbawa, death benefit? Ibig sabihin, halimbawa, something happened, so may proceed, mag-claim. Tapos ang na-claim, 1 million. 1 million na yun. Ayan na siya. So, since ang goal is college education fund, kailangan maging prudent dun sa pera na yun. Kasi, halimbawa, it took 10 years to build that. 'Di ba? Ang naihulog mo pa lang noon, total of 695,760. Pero ito, 1 million may na as a proceed. So, kailangan, hindi siya magastos sa kahit saan lang. It's really for college allocation. Ano na lang, remaining years to build the 2 million or kung ano man yung target college education fund. Yan, huwag siyang ubusin. Ang main goal talaga niya is for college education. Yun naman yung kagandahan pag halimbawa, it's a life insurance policy with investment na nakakabit dun sa policy. So may tawag dyan eh. Ang tawag dyan is variable unit linked or variable universal life. VUL. Kapag nakarinig ka ng VUL, ang ibig sabihin lang yan, life insurance plan siya na may investment na nakakabit. Okay? A portion nung hinuhulog mo na tinatawag na premium, hindi lahat a portion, may napupunta sa investment, may nare-retain as ini-invest yun. At yun yung palalakihin. Kasi in the future, may goal na i-withdraw siya at gamitin sa kung anumang goal or money goal na inyong sinet. Alright? Okay. So, ito na yung mga questions na itatanong ko sa inyo ng inyong husband. So, number 1, syempre, saan nyo gusto mag-aral? Saan nyo gusto mag-aral si Eliana Jean? Saan dun sa mga universities? Kasi, di ba, pinakita ko na sa table. Ito na yung mga posibleng tuition fee by that time for a 4-year course sa university ninyo. Okay? When you choose the university, yun din yung target. Kung De La Salle yan, nasa 3 million may get. Pag Ateneo yan, 2 million. Okay? So, ganun. And then in the future, kapag nagbago, kasi mag-update yan in the next 5 or 10 years, pag nag-update yung mga tuition fees nila, kailangan natin mag-adjust. Alright? Pero kahit pa paano, right now, kung mag-decide kayo ni husband, masimulan na. Kasi may factor yung yung kung kailan ka nag-start. If you start earlier, then you can start at a smaller amount. Kesa naman pag sobrang lapit na, like less than 10 years, magpupumahog ka na niyan. And we cannot really predict kung ano magiging status ng market. Kasi halimbawa, in 10 years time, ang daming pwede mangyari. Nagbago presidente, may impact yun sa ekonomiya, pwede mag-pandemic. At least pag nag-pandemic, meron kang 10 years, makaka-adjust ka pa, makaka-recover.
Pero kung halimbawa you only have less than 10 years to build, napakahirap. Talagang pangalawa, mas malaki na yung ilalabas mo, hindi na itong mga pinakita kong numbers. Alright? So, yon. Saan niyo gusto mag-aral sa Iliana? Number 2, alin doon sa tatlong options ang mukhang okay sa inyo? Yung 1 time, yung 7 years to build, o yung 10 years to build? Okay? So, yun yung mga pinakita ko kasi based sa study ko, yun yung best options for you na kung ano yung nilabas mong money, yun yung mga best options para palakihin yung pera. Any other, meron pa pero kaya lang, sabi ko parang kahit ako, parang lugi. Parang better pa dun sa better pa yung mga binigay kong tatlong option. Okay? And then lastly, halimbawa wala dun sa option. Okay? Wala dun sa tatlong option yung yung napupusuan nyo. Like for example, budget. So, how much yung kaya nyong simulan right now? Okay? So, ibigay niyo sa akin yung sagot sa mga tanong na to and then I'm gonna ulit, babaguhin ko ulit yung mga ibibigay kong option based dun sa sagot niyo here. Alright? Okay, so diyan nagtatapos ang aking presentation. I hope na kahit papaano, meron kang nakuha, natutunan, magka-idea ka and your husband on how to build this. And let me know. Pwede mo i-chat sa akin lahat ng tanong mo, kamahiya. And then I'll do my best to answer and find solutions dun sa inyong mga tanong.